Magandang umaga Pilipinas, sa inyong Weather Girl April Enerio ay syempre makasama nyo rin ngayong umaga. Ang oras po ngayon ay 5:08 na umaga ayon sa Philippine Standard Time. Noong nakaraang taon sa parehong araw ay naalala ko ang kaba at excitement sa pinakaunang episode ng Panahon TV. At tingnan nyo naman ngayon, isang taon na tayo magkakasama sa larangan ng weather casting. Mamaya magkakaroon pa tayo ng tsansa para mag-reminisce sa mga kaganapan nitong nakalipas na isang taon. Pero ngayon, para sa inyong kahandaan, bago umalis ng bahay, gaano nga ba kainit o kalamig ang ating magiging temperatura ngayong Martes? Inalam po natin yan sa weather forecast ng Pag-asa para sa mga pangunahing lungsod ng bansa. Simulan po natin sa Luzon. Bagamat maulap, mataas na ang 24 to 31 degrees Celsius sa Maylawag City at Metro Manila, habang ang Baguio City ay meron naman 16 to 22 degrees Celsius. Punta naman tayo sa Visayas. Asahan po ang cloudy skies with rain showers or thunderstorms sa Iloilo at Bacolod na parehong may 23 to 31 degrees Celsius, habang partly cloudy to cloudy skies naman po sa may Tacloban na may 25 to 31 degrees Celsius. At sa Mindanao, mataas na po dito sa may Zamboanga na may 25 to 32 degrees Celsius at mababa naman po ang 23 to 30 degrees Celsius sa may Cagayan de Oro. Samantala, narito naman ang pagtaya ng panahon sa mga piling pangunahing lungsod ng Pilipinas. Maula po ang kondisyon ng kalangitan sa may Dumaguete, Negros Oriental at Rojas Capiz na pareho may 25 to 31 degrees Celsius. Mababa naman na ang 24 to 28 degrees Celsius sa may Catbalogan, Western Samar. Mataas rin po ang agwat ng temperatura sa may Dipolog, Zamboanga del Norte na may 25 to 29 degrees Celsius at mababa naman na ang 22 to 31 degrees Celsius sa may Kidapawan, North Cotabato. Bukod po sa amin ni Weather Lover Amor, makakasama rin po natin si Weatherman Harry Bayona ngayong umaga, maya-maya lamang, kaya tutok lang po sa Panahon TV. In the meantime mga kababayan, bilang parte ng ating special episode ngayong araw, bago ang mga pinagandang graphics at paraan ng pagbibigay impormasyon tungkol sa ating panahon, ano nga ba ang itsura ng ating programa noong nagsisimula pa lamang ito? Narito po ang una parte ng ating pagbabalik tanaw sa unang mga araw ng Panahon TV. Unang naghatid ng ulat panahon ang Panahon TV noong September 10, 2012. Sa tulong ng mga ahensyang Presidential Communications Operations Office o PCOO, PTV4, Air 21 at Pag-asa, nabuo ang Panahon TV, ang natatanging programa sa Pilipinas na umeere sa telebisyon ng bayan, naging active low pressure area, kung saan maliban sa pagbibigay ulat panahon, nagbibigay pa ng mga makabuluhang impormasyon tungkol sa iba't ibang aspeto ng siyensya. Nasubukan lalo ang tibay ng Panahon TV sa kauna-unahang pag-ere nito dahil sa low pressure area na umiral sa bansa na naging isang ganap na bagyo at pinangalan ng Karen sa ikalawang araw na pag-ere nito. Ganap na ngang naging bagyo ang active low pressure area sa silangan ng Mindanao na ating binabantayan kahapon. Para sa mas malinaw na impormasyon, kasama sa programa ng Panahon TV ang pag-i-interview. Ito po ay malakas yung ating northeast monsoon. Sa mga tao sa likod ng pagbabahagi ng impormasyon tungkol sa lagay ng panahon, ang Pag-asa. Sa mga unang araw at buwan ng pag-ere nito, isa rin sa mga pumukaw ng atensyon ng mga tao at nagdala ng mas komprehensibong pamamalita ay ang mga unang itsura ng programang ito. Namataan nga po itong sinina kanina alas 4 ng madaling araw. Maliban sa ulat panahon, itinampok din ang mundo ng Pag-asa kung saan ipinakilala ang iba't ibang dibisyon ng Pag-asa at labis maintindihan ang kanilang gampanin sa buong bansa. Forecaster kasi, maliban sa gumagawa siya ng forecast, nag-analyze din siya. Ipinalabas din ng Panahon TV ang iba pang mga ahensya na tumutulong sa kapaligiran, kalusugan at labis ipinaintindi sa mga tao ang mga sanhi ng pabago-bagong klima sa buong mundo. Yung direction and wind speed. Bakit mahalaga ito? Ang rabies ay isang uli ng virus. Because this could be an answer to climate change. Nakita namin na we have a bigger purpose. At higit sa lahat, kasama rin sa programang ito ay si Mr. Sunny.
na nagbigay ng mga tips at mga kaalaman sa pamamagitan ng Public Service Announcements o PSA katulad ng laging handa, tamang oras, napapanahong kaalaman at sigla. Oras-oras nagbibigay ng impormasyon ang Panahon TV mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Para malinawan tayo sa magiging lagay ng ating panahon. Samot-saring kaalaman, kahandaan at impormasyon ang handang ihandog ng Panahon TV. Dahil sa Panahon TV, walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon.